Hindi ibig sabihin na sa buong region ng Laguna, magkakabit kayo ng kung 10 man to, 10 klase ng power plant. Hindi. Okay? Gagawa lang kayo kung 10 to, gagawa kayo ng isang klase ng power plant. And that is for you to decide. Kayo mag-decide doon. So, kung Laguna ito, ano ang pinakamalapit na, ano ang pwedeng itayo na power plant dito sa sentro ng Laguna na posibleng hindi magkaroon ng problema when it comes to prime movers o kaya yung primary source of energy. Ano kaya ang pwede? Okay? Meron kayang pwede dapat ilagay dito? Yun ang pag-uusapan ninyo. Kaya dapat, at the end of the day, at the end of this day, dapat alam nyo kung sino kayo. Kung anong grupo kayo. Ano ang possible na repercussions? Okay? Ang possible na repercussions, kapag hindi nyo nasunod yung gusto ko, like, nag-groupings akong ginawa, kasi according to your municipality, meron akong color code, pinapindi sa inyo, para at least alam ko kung anong code yan. Pagka red, alam ko kung anong lugar yan. Pag yellow, alam ko kung anong lugar yan. Okay? Pag hindi nyo nagawa yun, ibig sabihin, tatapon ko yung gawa ninyo sa basurahan. Gawa kayo ng bago. Ha? Kasi hindi ko naman kayo makikita na eh. Pag sinabi ko sa akin yun, hindi ko kayo makikita. Sigurado ako yung pagkasabi kayo, lalayas na kayo. Niyasok ko rin kayo. Diba no? Diba? Lim? Natawag? So, huwag niyo akong matiliin, huwag niyo kami matiliin kapag ka mag-i-import na ng grade. Kasi ako, mag-i-scrutinize ako at mag-i-check ako mabuti. Okay? So, possible na mag-encode ako ng grade pagkatapos na ng graduation nyo. At least, hindi ko kayo tinanggal sa graduation list. Hindi katulad din sa akin. Ano mo, huwag kayong tumawa. Hindi, nag-iisip din ako mabuti kung anong sasabihin ko sa kanya. Kung anong dapat kong i-advise sa kanya. Being the former dean, being the oldest faculty member na EE, sa akin siya nag-consult. Kaya sabi ko sa kanya, mamaya natin pag-usapan niya. Hindi na pag-uusapan ng mag-iisa. Meron siyang, nag-shortlist siya eh, ng mga patatanggal niya kasi inahabol niya yung June 10. Yung June 30, that is the day of the Academic Council meeting. Sa Academic Council meeting, binibigay yung doon sinasabi kung ano yung tinatawag na finalists. Tapos sa kayo. After that, you need to compute for the capacity of the generating units. Okay? So, kaya ako pinabalance yung sa residential load ng transformer. Ito yung balance load ng residential transformer. So, ibig sabihin, yung phase A, phase B, and phase C, meron kang tinatawag na total of kilowatt. So, meron ka ngayon na balance na 5496. Okay? So, kinakailangan nyo yun kukuha. Yung tinatawag. Okay? You don't need to do the entire PC. Okay? So, kinakailangan kunin lamang yung tinatawag na isang phase ninyo. Okay? In case, ano ba ang susulat dito? Meron kayong hindi talaga na-balance ang gusto. Okay. Hindi nyo talaga na-balance yung tatlong phase. Hindi nyo talaga na-balance ang gusto. At least kahit pa paano merong dalawa doon na balansyado.
Tapos meron isa doon na medyo malaki siya or whatsoever. In any case, you have to get the biggest. The biggest. Ha? Pero very rare ito. Okay? Hindi ibig sabihin na sa lahat ng pagkakataon, hindi naman talaga siya mababalance. Mababalance at mababalance siya. Pero in case, kaya kasabi ko, in case na hindi nyo magagawa yon, ibig sabihin, kinakailangan kunin yung pinakamataas. Yung pinakamataas na yon, yun yung magre-reflect dito. Adrian, paano ako susulat dito? Using this. Ayoko na mausulat dito. Hindi ko nga alam kung paano kasi nagpo-project ako. Ano ba? Yung hindi ito mawawala. Testing. Kanta ko. Ay, medyo yung manuwala. Problema ko ba yun? Yes, dito sir maganda. Yes, sir. Okay, just in case na hindi yun yung hindi siya talaga totally balansyado, you have to get, no? Kunin niyo yung pinakamalaki, yun yung ilalagay niyo dito. Yun ang importante makuha natin. Okay? Well, let's say for example, yung isa 5496, yung isa is 5454 lang. Tapos yung isa sabihin na natin is 5493. Okay? Yung isa is 5496. 5496 ang kunin ninyo. Kasi yun yung pinaka-malaki na tinatawag. Okay? So pagkakuha nyo yan, kukumpit nyo yun, tinatawag na average demand ng load sa residential. You have to do it sa residential, sa commercial, at sa industrial. Pare-pareho. Ang kailangan na lang natin doon, meron kang diversity factor na kinakailangan ng 15% lahat. So, ibig sabihin, 100% plus 15%. Ano ibig sabihin? In case na magkaroon ng additional load in the near future, so dapat meron kang leeway, meron ka pang space, yung power plant capacity mo, meron ka pang leeway. So, yun ang kailangan ninyo gawin dyan. And then, kukumpitin nyo individually lahat. Okay? So, lumalabas ngayon na meron kang 5 hydropower whatever. Ito, pag-uusapan nyo yan. Inyo yan. Inyo lahat yan. Individual to. Kung ano yung sa inyo. Kung ano yung ginamit ninyo. Yan ang lalagay nyo. Lumalabas ngayon na ito, yung pinaka-main, kahit sabihin natin capacity of generating units, pero magkaroon kayo ng open and close parenthesis, main. Dapat magkaroon kayo ng main substations. Okay? Kumbaga sa motor, meron kayong MCCA, MCCB. Yung MCCA, para dito sa lahat ng motor na nasa left side. Yung MCCB, para dito sa motor na nasa right side. Hindi ko alam kung na-encounter nyo yung MCCA. Encounter nyo, problema yung wala na akong oras ng tuturo niya. Sir. Motor Control Center, ibig sabihin. Sir, pwedeng hybrid yung power plant, sir? Pwede. Alam mo, ikaw nagtatanong ka, pero solo ka lang eh. Wala akong pagrupo eh. Wala. I'm talking this doon sa yung magkakasama na grupo Magkakasama na grupo because you are going to decide among yourselves kung ano yung pinaka-main ninyo na power plant na gagamitin. Pinaka-prime movers ninyo. Ito, individually sa inyo to. Ito yung ginagawa ninyo. Pwede yan sa inyo. Yan. Sa inyo yan. Okay? Pinili mo hydro, go. Pinili mo cold, go. Walang problema. Pero, kung Laguna ito, you have to consider one only. Tinatawag. Isa lang ang kinakailangan. Kaya nga,
kung naging observant kayo, nung nagpunta kayo sa Bataan, di ba? Kung tutusin, walang ibang planta na nasa Bataan kung hindi Bataan Nuclear Power Plant. Unfortunately, hindi naman siya gumana. Hindi siya gumamit, di ba? Kaya yung Bataan is being supplied by various types of power plant na meron ka tinatawag. Okay? Kaya nagkakaroon ng tinatawag na synchronization method. Yung synchronization methods, eto naman yung paraan kung saan yung voltages, power, and current na nagagaling sa iba't ibang klase ng planta, kinakailangan bago lumabas siya sa consumer, which is residential, commercial, and industrial, dapat yan nakasynchronize. Isa lamang. Dahil ang ibinibigay ng main transmission line is 13.8 kV. 34. Pala ang ibinibigay niya. Ito yun. Binibigay niya. Tapos, bumababa lang yan sa 13.8 kV. Bumababa yan from 13.8 kV, bumababa yan ng 4,800 to 480. Yung 480, bababa yan sa 240 to 220. Doon na nakakabit tayo. Pero in between to that, merong mga parameters that are involved. Andito yung substation, andito yung transformer, yung mga nasa loob ng substation na meron kayo. So, kukumpitin yan. Now, kapag ka nag-compute ito, let's say for example, Laguna. Sabihin na natin, Laguna area. Let's say Laguna yan. 10 kayo, o kaya 6 kayo, you have to get this. Kinakailangan kunin nyo itong area, kunin nyo ito. Yung computed nyo. Kinakailangan makuha nyo yun. Siyempre, iba yung na-compute ko kung taga-pansol ako. Iba yung na-compute ko kung let's say for example, iba yung nagkaroon ng Laguna ko. I don't think so na lahat ng mga nasa municipality ng Laguna na yan, pare-pareho kayo yung naibigay at ka-computation. Diba? Hindi yun. Okay? So once na nakuha niyo yung final computation ninyo, imagine, sarili niyo yan, ha? Once na nakuha niyo yan, ibig sabihin ngayon, kukumpitin niyo yun. Kung 10 kayo, let's say for example, yung isa is 5 megawatt. Tapos yung isa ay, sabihin na natin, 3. Tapos yung isa, sabihin na natin, 2.5. And so on. Kinakailangan i-total natin yan. Okay? Kinakailangan i-total niyo yun. Hindi pwede hindi. Okay? So once na na-total niyo yan, ito na ngayon yung plant capacity. Ayan na ngayon yung plant capacity ninyo. Kung ano yung total nito, ayun yun. Siya ang lalabas nito ng plant capacity. So, itong plant capacity na to, you don't need to compute for the protection, fuse cutouts, and anything. Kasi ginawa nyo na yun sa localities ninyo. So, kung ilalagay nyo na lang yung specification, let's say for example, ang nakuha mo dito, let's say for example lang ang nakuha nyo dito is, sabihin na natin, 500.
Yan yung lalabas. Okay. Sabihin natin 500. Okay. Use 500, 3-phase system, 4-watt, 13.8. Ito yung sinasabi ko kanina. 13.8 to 440. Yung i-explain ko kanina, from 34.5 kV, ibababa yan ng 13.8. Tapos yung 13.8, ibababa pa rin ng todo yan. 440. Hanggang sa ang maging secondary line voltage or ang primary line voltage mo is 440. Okay? Tapos itong 440 na to, ibababa ngayon ito. Magiging 240 yan. 220, sir. Ilan? 220, sir. 220. Yung primary, yung secondary. Kaya ito yung primary voltage, ito yung secondary voltage. Kaya dapat bumaba siya ng 440 volts. Ito lamang yung idadagdag nyo kapag ka pinagsama-sama na natin lahat yung grupo ninyo. Okay? Another thing na dapat ninyong gawin, pag-isipan ninyo, ano yung klase ng prime mover sa gagamitin mo. Kasi ito, hydropower generating units. Diba? Ano kaya ang gagamitin ko? Ano kaya ang gagamitin namin? Hindi ko. Walang problema kung you belong in this group. Why? Kasi individual magde-decide kayo para sa sarili lang ninyo. Pero if you belong in different colors, ibig sabihin, you have to meet yourselves at mag-decide kayo. Kasi, kinakailangan makita ko to, additional ito, bukod doon sa capacity ng generating ng main substation ninyo, kinakailangan makita ko pa rin, individually, kung 10 kayo, 10 magre-reflect sa inyo yung 5 megawatts kanina. Yung 500 megawatts sa'yo, dapat mag-reflect yun sa 10 red, kung red man sila. Okay? Plus, iisa lamang yun nakalagay. Kaya, dapat, yung nasa pinakaharap ng inyong pinaka-power plant design, dapat ang nakalagay doon ay sabihin na natin, for example